nagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginit o tagulan, haharapin bawat unos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin, sa mundong walang katiyakan. Sabay nating gawin kahapon ng bukas. Sai. Irog. Paul. Hindi, mamaya pa. May mga pangalan niya sa loob eh. Love you, brother. Tayong dalawa, Vince. may kanya-kanya sa isa't isa. Tayo ay sumasandal. Bawat hangad kayang abutin, sa pangambay di paaalipin. Basta't ikaw, ako, tayo, magpakailanman. Kung minsan ay di ko nababanggit, pag-ibig ko'y di masukat ng anumang lambing. At kung magkamali akong ika'y saktan, puso mo ba'y handang magpatawad? Mata mo gumagano pa. Rocky. Di ko Len. alam ang Balik gagawin kayo. kung mawala ka. Rachel. Buhay ko'y nagkahulugan tuwing ako Sorry. iyong hagkan. Step. Umabot man sa ating huling hantungan. Kapit puso kitang hahayaan, ngayon at kailanman. Ikaw at ako. A lot of things ng pagsasama namin is marami kaming mga differences na pinagsisimulan ng away. You know, in 11 years of love with my wife, it's like yung mga differences, doon mo masasabi na pag nagmamahal ka, kahit na minsang kinaiinisan mo na yun, yung tipong, yun yung pinaka-toxic na tingin mo na ibibigay sa'yo ng tao, you'll really, parang ready to forget those things just for the love that you have with that person. Hindi kami talaga totally nag-aaway when it comes to a serious problem. Talagang sobrang ang pinag-aaway namin madalas at malalang away namin is yung mga pinaka walang kakwenta-kwentang bagay.
Yung mga... Kasi may mga bagay ako mabilis kainisan. Yung may pinakasimpleng kiniinisan ko. Like, in example, yung paulit-ulit. So, tingin ko kahit kiniinisan ko siya, kahit paulit-ulit na mangyayari yun. Yun yung mga special condiments ng relationship. Na pag nawala, you'll feel like it's not the relationship na you want anymore. So tingin ko yung mga petty na mga pinag-aawayan namin is something na ayoko mawala din sa relationship namin. It is because that's the main seasoning of our relationship. Dumating kasi sa point na ang dami kong tinuturuan ng mga businesses. Very successful sila pagka nagpapaturo sila sa akin. However, pag ina-apply ko na yung mga alam ko, when in terms of businesses, parang I really don't believe much in myself. The only person na naniniwala sa akin, pagka may gusto akong abutin is my wife. So talagang, actually my first business is with one of my groomsmen. It's Ian San Miguel. Maybe that business failed, pero there's a lot of lessons na nakuha ko. And never akong binitawan ng asawa ko nung sinubukan ko na yung first business ko. And ang pinaka gusto kong ginagawa ng asawa ko is just believe on me. Kahit hindi na ako naniniwala sa sarili ko, yung asawa ko yung always there. Parang nagsasabi na kaya mo naman. Hindi siya yung tipo na dapat mong sinusubuan. Hindi pwedeng nadapa ka, hinto ka na. And yung asawa ko talaga yung number one na umiintindi kasi may yung ugali ko, may character, may attitude is very hard to, alam mo yun, pakisamahan. Kasi I have parang bipolar na parang mamaya masaya ako, mamaya malungkot ako, mamaya, alam mo yun, galit ako. Mamaya hindi ako namamansin. And doon ako bilib sa asawa ko. Number one talaga na nagustuhan ko sa asawa ko. Nung time na against all odds kami. Kasi dumating yung time na parang parang dumating yung panahon na yung mismong tadhana yung nagpapili sa akin. If it is the wealth or her, pinili ko siya. Nagsama kami, tinalikuran ko yung pamilya ko. But after nun, syempre, there's always a trade-off. Nung pinili ko siya, all the fundings na-suspend, hindi na ako nabibigyan ng pera ng mama ko. Kasi syempre, hindi naman natin itatangga talagang kahit paano napunta ako sa family na meron, papa. So, nung dumating yung time na yon na hindi na ako nasusuportahan, kasi during the time I was in fourth year college eh. So, wala nang credit card, wala nang yung monthly allowance. Ang sabi niya lang sa akin, we don't need those money. What important is, magkasama tayo, ikaw at ako, and we figure things. We will figure all the things habang magkasama tayo. Ikaw ang kahulugan ng pag-ibig. Ang araw na tayo nagsama ay di kayang isipin. Dahil alam ko ang dami kong pagkukulang. Kahit sa ilang beses na kita nasaktan ka. Ang kahulugan ng pag-ibig. Di ko akalain, akin ka na pala. Nag-iisang hiling at ikaw ang himala. Paraiso, di ko kaya munawa, hindi ka na mawawala. Ako, di naman karapat-dapat sa'yo. Ang gabi na Dear Lloyd Mahal, alam kong marami kang ng sapatos, pero alam kong ito ang pinaka magiging paborito mo dahil ito ang isa sa magiging bonding nating dalawa. Piling kong ingatan ka sa bawat pagpadyak, saan ka man makarating. I love you so much, baby mo ko. See you later. Love, MJ Sol Osho. di ko akalain, akin ka na pala. Nag-iisang hiling at ikaw ang himala. Paraiso, di ko kaya munawa, hindi ka na mawawala. Hindi ko akalain.
Thank you so much dun sa regalo mo. You really know yung mga bagay na talagang gusto ko. And alam mong pangarap ko to, parang it's like 3 years ko nang gusto ko sapatos. So, salamat, I love you so much. Sana magustuhan mo yung regalo ko sa'yo. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. I love you so much. Dahil ngayon ating mundo ay magkaisa. Di ko akalain aking karapatan, nag-iisang hiling at ikaw ang inalang. Di ko kayang unawain, di ka na mawawala. Di ko kayang unawain, di ka na mawawala. I love the way your hair gets in your eyes, and I love the way that you can't tell a lie. You're an angel and I can't believe you're mine. Nothing ordinary, you're extraordinary. Pretty good at being wrong for my whole life. But with you, I know there's one thing I got right. On days when it's easy, on days when it's hard, you don't have to be nervous, just fall in my arms. My love is a sure thing that you'll never lose. No matter what this life puts us through, I choose you. It's the way you make me wanna say these words, the way that you still want me at my worst. It's the vow that says I'll be here, darling, for better or for worse. It ain't momentary. So on days when it's easy, on days when it's hard, you don't have to be nervous, just fall in my arms. My love is a sure thing that you'll never lose. No matter what this life puts us through, I choose you. I do, I do, I do. I choose you. I do, I do. On days when it's easy, on days when it's hard, well, I promise it's worth it. Just fall in my arms as long as Lloyd, Dave, and Mary Jane, congratulations. Alam nyo, every time nag-officiate ako ng ganitong kasal, I always start my homily by greeting the couple, congratulations. Kasi alam ko hindi madali ang magdesisyon na magpakasal, lalo na sa simbahan, dahil alam natin ang kasal na ito ay for life, no? Alam natin ito ay habang buhay. Kaya marami nga natatakot, no? Natatakot na magpakasal, yung iba nagli-live-in na lang, o kaya nagpapakasal na lamang sa sibil, no? Pero kayong dalawa, you did the right thing, no? Bilang parehong Katoliko, ginawa nyo ang tama at ito ay ang magpakasal sa simbahan. Every time meron akong kakilalang couple na nagpaplanong magpakasal, lagi kong sinasabi, make sure you invite Jesus Christ into your wedding.
Lagi kong sinasabing ganon. Make sure you invite Jesus Christ in your wedding. Kasi nga, pag civil marriage, wala namang, Jesus Christ is not invited in a civil marriage. No? Only in a church wedding where Jesus Christ is invited. Kaya you did the right thing. Okay? Marami na po kasi ang hindi nakakaalam na ang kasal ay God is the author of marriage, no? God alone is the author of marriage. Kailan ba nagsimula ang kasal? Nang nilikha ng Diyos si Adan, tapos nilikha niya si Eva, upang sila ay magsama habang buhay, no? Bago sila isinugo, sila ay pinagbuklod ng Diyos at ito ang unang kasal. At matapos silang pinagbuklod, sinabi ng Diyos, sumayo kayo at pagyamanin ng daigdig. No? Yun ang unang kasal. At malinaw sa plano ng Diyos na ang kasal ay para sa exclusive relationship ng isang lalaki at isang babae. Ngayon kasi binabago na ng lipunan ang definition ng marriage to accommodate same-sex union. No? Subalit, sa plano ng Diyos, ito ay talagang para sa isang lalaki at isang babae. At sa ating ebanghelyo, narinig natin sa Panginoon, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Malinaw sa ating Panginoon na He's not in favor of divorce. No? And that is also the reason why tayo sa Catholic Church, dito lalo na sa Pilipinas, we're not in favor of divorce. Why? Jesus Christ is the reason. Because we believe in Him, no? Kaya hindi tayo sumasang-ayon sa divorce dahil yun ang ating pananampalataya bilang pagsunod kay Kristong Panginoon. No? We're not playing God. No? Ayaw natin pakialaman ang Diyos na siyang nag-akda ng kasal. Okay? Kaya nga, marriage is for life. Meron kasing nag-iisip na nagkahiwalay after so many years, nababaliwala yung kasal. Hindi yun totoo. Ang isang kinasal sa simbahan, habang buhay pareho, ay nananatili ang kasal. Napuputo lamang ang bisa ng kasal kapag ang isa ay naunang yumao. Doon lamang naging malaya na yung nabiyudo o nabiyuda ay mag-asawa. Okay? Kaya nga, ang kasal ay panghabang buhay. At dahil doon, hindi dapat Mary Jane and Lloyd Dave, you should not take each other for granted, no? Huwag niyong hayaan na magkaroon kayo ng gap, tapos pinatagal niyo pa yung gap, hanggang sa may third parting pumasok. Do not allow that to happen. Now, every time meron kayong mga arguments, meron kayong pag-aaway, try to patch it up as soon as possible, no? Hindi na inyo pinatatagal pa na lumaki yung gap hanggang sa ayan. Mayroon third party nang makakapasok. And that will destroy the relationship, that is destroy the marriage, no? Kaya, always treasure each other. You are God's gift to each other. Dapat ganun ang tingin nyo sa isa't isa. Dapat ang tingin nyo, regalo ka ng Diyos sa akin. Dapat ganun. So that you will treasure each other. Okay? So that you will treasure each other. Magkahiwalay man kayo, let's say, dahil sa assignments, sa trabaho, you always keep your spouse in your heart, in your mind, para walang nakakapasok na third party. Okay? Angin at tanggapin sa ating sambayan ng Kristiyano bilang mag-asawa. Hinihiling ko sa inyong dalawa, Lloyd Dave at Mary Jane, buong katapatang ipahayag inyong damdamin sa isa't isa. Unahin ko si Mary Jane, bukal ba siyang lubang ngayong pagparito upang makaisang dibdib si Lloyd Dave na iyong pangamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo, Padre. Ikaw naman, Lloyd Dave, bukal ba siyang ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mary Jane na iyong pangamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo, Padre. Kaibang dalawa ay nakahanda na arugain at palakihin ang anak na ipagkakalob sa inyo bilang
upang sila maging mabuting mamayang Kristiyano. Opo, Padre. Opo, Padre. Lloyd, Dave at Mary Jane, gayong kayo ay nagnanais na magtipan sa isang sa banal na kasal na ito, mangyayari lamang na pagdaupi na inyong mga kanang kamay. Unahin ko si Mary Jane. Sumasang-ayon ka ba maging asawa itong si Lloyd Dave na naririto ngayon, alinsunod sa batas at lituntunin na ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso mo ba siyang buong puso mo bang ipagkakaloob sa kanya yung sarili bilang kanya may bahay? Opo, Padre. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo, Padre. Ngayon si Lloyd Dave. Sumasang-ayon ka ba na maging asawa itong si Mary Jane na naririto alinsunod sa batas at alituntunin na ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso mo bang ipagkakaloob sa kanya ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Padre. Buong puso mo bang tinatanggap si Mary Jane bilang iyong may bahay? Opo, Padre. Ngayon ay hinihiling ko, sabay ninyong dasalin ang panalangin ito. O Panginoon, kami po iyong iyong loobin, lubin, magkaisa ng kalooban at damdamin, mula ngayon sa kaginawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Ako bilang tagapatunay ng simbahang ito, pinagtitibay at binabasbasan ng pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Basbasan mo, Panginoon, ang mga singsing, marapatin mong si Lloyd Dave at si Mary Jane, na magsusot nito ay maging kawangis mo sa iyong wagas sa pag-ibig at walang maliw na katapatan. Gayun din, hinihiling ko, pagkalooban sila ng sapat na kabuhayan, sinasagisag na mga aras na ito sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mary Jane, kailanman hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at ingatan ang singsing na ito. Tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lloyd Dave, kailanman hindi kita pagtataksilan. Isuot at ingatan ang singsing na ito. Tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mary Jane, kailanman hindi kita pababayaan. Binibigay ko sa iyo ang aras na ito. Tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa iyo at sa ating mga anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito. Nangangako ako. Magiging iyong katuwang sa pangangasiwa ng ating kabuhayan. Sa tulong ng Diyos. Amen. On days when it's easy, on days when it's hard, you don't have to be nervous, just fall in my arms. My love is a sure thing that you'll never lose. No matter what this life puts us through, I choose you. It's the way you make me wanna say these words, the way that you still want me at my worst. It's the vow that says
always I'll be here, darling, for better or for worse. It ain't momentary. So on days when it's easy, on days when it's hard, you don't have to be nervous, just fall in. Lloyd, Dave at Mary Jane, harap kayo uli sa isa't isa. Hawak kamay kayo ulit. Bow your heads towards each other. Yuko kayo sa isa't isa. I will give you the final blessing. Nawa si Jesus na naging panuhin sa kasalan sa Kana ay pagpalain kayo kasama ng lahat ng inyong mga kamag-anak at kaibigan. Nawa si Jesus na nagmahal sa kanyang sambayanan hanggang wakas ay punuin ng inyong mga puso ng kanyang pag-ibig. Nawa bigyan niya kayo ng matatag na pag-asa sa buhay na walang hanggan upang masaya ninyong antayin at nasain ang pagsapit nito sa buhay na hinaharap. At pagpalain kayo lahat na mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ngayong kayo ay ganap ng mag-asawa sa harap ng Diyos at sa harap ng bayan, kumayo kayo at mahaling tapat ng matapat ang isa't isa. Salamat sa Diyos. Ngayon, Lloyd Dave is your wife. Seal your marriage with your kiss. Puso natin ay patintero sa ulan. Pagsasama natin ay tagu-taguan. Langit ka, ako naman ang nasa lupa. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Our Father in heaven, thank you for gathering us to celebrate this special day. On this day, Lord, we have witnessed your blessing over the union of these two souls. We thank you for bringing all our families and friends together for this beautiful occasion. Please bless the food we are about to eat and those who prepared for this celebration. Please bless also the rest of the day. Keep us away from harm. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ikaw ang kahulugan ng pag-ibig. Ang araw na tayo nagsama ay di kayang isipin. Dahil alam ko ang dami kong pagkukulang. Kahit sa ilang beses na kita nasaktan ka. Ang kahulugan ng pag-ibig. Di ko akalain, akin ka na pala. Nag-iisang hiling at ikaw ang himala. Paraiso, di ko kaya munawain, di ka na mawawalan. Ako, di naman karapat-dapat sa'yo. Ang gabi na tayo'y nagsama, ang sabi mo mahal mo ako. Kahit alam mo ang dami kong pagkukulang, kahit minsan hindi magkaintindihan ikaw. Ang
Siyempre una, congratulations. Alam nyo itong dalawa na to, I think, how would I say it? I think they're perfect example ng soulmates. Kasi pag nakikita ko sila, although they have their differences, I always feel na parang they jive. So parang, yun, so naisip ko, they're really soulmates. They're meant for each other. So I've been, yak. So 9 years, in our 9 years of friendship, na-witness ko yung love nila for each other. And I'm a living testimony of how they've gone through, you know, the ups and downs and yet still end up together. So, and you know naman, we love you both, your kids, we're a family, and I just wish for you to have a very wonderful life ahead of you. And I'm actually very happy and at a place of peace and security that you have each other for the rest of your life. So for that I'm really grateful and happy. Oh, grabe. Yung at a place of peace and security. Oh, beat that sa susunod Dala ko yung beer kasi dito kami nagkakilala. Sa mga hindi nakakalam, naging partners namin sila sa munting bar namin before. And then, may quick sharing lang ako. As in, quick lang, pwede ba? Sure. Okay, yun. Yun. Kasi nag-drive si Lloyd, tumawag sa akin. Hindi ko alam yung sinabi, pero biglang tumawag sa akin si MJ after. Tinatanong ni MJ, nasan si Lloyd? Ako hindi ko alam sasabihin ko, wait lang, tawag ako kay Lloyd. Lloyd, pero hinahanap sa akin ng asawa mo. Takot ako eh. Yun pala, magkasama silang dalawa. So, tinitesting pa lang na itong dalawang to. Sabi, pre, totoong tropa nga pala. Pero yun, nakita ko yung ups and down nila. Dumating yung point na si Lloyd, lasing na lasing, punta sa bahay. Tapos, hindi niya matiis si MJ. Nangyari, yung inuman, napunta sa bahay din nila. Tapos, kami, may sarili na kami inuman sila. Bahala na sila dun sa kwarto. Tapos, yun na. Opo. So, pero yun, I'm very proud na at least yung wedding ngayon is through God and bow down na alam ko, ikaw nakikinig sa akin, ako nakikinig sa'yo, and then mas nakikinig tayo kay MJ kasi mas nakakatakot si MJ actually. Yun, I'm very proud na nandito na kayo sa stage ng marriage nyo after ng pag-form ng family, mas deep down na. So, I love you both very much. Wow. So far yung 2 messages, laging may I love you both. Ang saya lang pakinggan, naiiyak yung host. Ang demonyo na upgrade. Ayun. Una sa lahat, congrats sa inyong dalawa, pre, MJ. Cheers. Si Lloyd, matagal ko nang kilala, kaso hindi niya ako kilala. Kasi idol ko yan, high school pa lang sa taekwondo eh. Naglaro yan ng national eh, kaya yan, idol namin lahat. Pero nagkakilala kami ni Lloyd, sila mag-asawa nung pandemic, dahil sa pagbisikleta. May-ari ako ng bike shop, tapos sila naging customer ko, hanggang naging magtropa-tropa kami, ganyan. Hanggang sa binudol ko na sila, yan. At lalo ko sila naging idol nung nakilala ko sila ng gusto kasi bihira yung couple na sobrang piniplex nila sa mga tao sa social media na yung pagmamahal nila sa isa't isa. At makikita mo yun sa mag-asawang to, di ba? Bihirang-bihira yung ganun, guys. Kaya doon pa lang, idol na idol ko kayo at ipagpatuloy nyo lang yung ganun. Parang nakaka-inspire talaga bilang isang mag-asawa. Ayun, congrats sa inyong dalawa at mabuhay ang bagong kasal. Cheers. Hello. Hi guys. Ako yung kapatid nito. So, okay, medyo sinusumpa ko siya ngayon kasi hindi niya naman sinabing mag-short message. Pero, so first of all, congratulations sa inyong dalawa. Kanina nung naglalakad sa altar si Ate MJ, sabi ko, grabe ang ganda ni Ate MJ. Si Kuya, parang ang bait niya ngayong araw. Okay, dagdag ko lang doon. Sabi ko, parang ang bait ni Kuya ngayon. Kung kilala niyo si Kuya, ayoko na magdagdag, ayoko na magsalita. Kung kilala niyo siya, sobrang lakas ng trip nito. So, okay, going from there, matagal na silang magkasama, syempre. Wow, 11 years. Legit ba? So,
parang first hand rin naman nakikita namin na family, yung ups and downs nila. And admittedly, it hasn't been the easiest journey or road for them to walk together. Pero, oh my gosh. Naya kasi ako kanina. Oo nga. Dati pa lang sobrang kinoklose na ako ni Ate MJ. So, kwento ko na lang din, sabi sa akin nung isang araw ni Kuya, okay, umiyak. Oh my God. Okay, whatever. Yung, sabi niya, okay, si Ate MJ, sobrang maalagain niya kay Kuya. Si Kuya, sobrang moody para siyang baba. Parang tapos si Ate MJ yung, pero, ayun nga, napaka-thankful ko na hindi siya iniiwanan ni Ate MJ. Even knowing, si Kuya. Okay. So, Grabe ka, no? Hindi, the treatment that we have with each other. kaya na magpaliwanag ako nagsasalita. Okay. Anyway. So, ayun na. Give me a chance. Wala. Ayoko ring aminin, pero kanina medyo naging emotional ako. Maybe because dahil maganda yung kanta. Pero, I'm super thankful na even after all these years, sila pa rin magkasama. And, I love you so much, brother. Ayun, I fully understand. Pinalaki ko kasi yan na kung number one bully sa school nila, I'm the god of bully para masanay siya. Kung sabi ko sa kanya, masanay ka na binubully kita. So that pag nasa school ka, yung mga, the evil bully ng nasa school mo is just, parang alam mo yun, a piece of cake for you. And sabi naman niya, kung alam mo lang kung paano ko bulihin ng kuya ko, you're no match. So yung pang-aasar mo sa akin, yung pambubuli mo sa akin is something na hindi ako matitibag. And look at him. He's a very successful student. Best of his class. I love you so much, brother. One of the strongest ng San Mateo when it comes to bike and marathon. You're the best. Wow. Top 2 sa buong DLSU business. Wow. I love you. Nag-prepare ako ng speech pero hindi ko na gagamitin yung speech ko. Why? Kasi natatakot ako baka kung saan mauwi eh. But anyway, pero mas parang natatakot ako pag freestyle eh. Pero siguro, unahan ko na lang, no? Thank you sa inyong dalawa because kahit sa short time na nagkakilala tayo, tinreat nyo kami, my family, my wife, and my kids as your own family din. So dun ako very thankful. Sabi nila, you need time. Sabi nila to really build bond. Pero for me, you just need to trust that person. Mafe-feel mo eh, kapag yung taong na yun is para sa'yo talaga, para sa'yo talaga. And yun yung na-feel ko sa family ni Lloyd. And kaya 100% yung support namin sa family ni Lloyd. So dun kami. So very thankful talaga kami, no? Si Lloyd ngayon, part ng business partner ko rin si Lloyd, friend ko, and siguro binigay kami ni Lord para kay Lloyd para mag-guide or umawat sa mga init ng ulo, mga tantrums ni Lloyd. So, siguro pag nakikita nyo nang nag-mellow down si Lloyd, part kami nung process na yon. Right? So, True, at sobra. least kaya ko siguro pag malaki yun kasi siguro yun yung naging part ko sa buhay ni Lloyd now, and kaya kong i-assure yun na all throughout our journey, nandun kami ng family ko, mga wife ko, and my kids. So salamat sa pagtanggap sa amin, and I will be here and my family to support you always. Thank you. We love you, big brother. Wow. Timmy Ong, one of our business partner, and Mike, controls my anger, my tantrums. Kasi sabi magbabarkada, lahat naman sila alam nila yan. Ako yung pinaka-hot-headed. So ako yung pagka binitch out mo ako, parang kunyari sa ibang tao, parang I'll return the favor, parang ganun. Yun yung sinasabi ni Mike eh. Bibigyan ka ni Lord ng friends na will improve your character, everything. Kung makikita nyo yung dating Lloyd, parang siguro pagka nagkatitigan tayo ng masama, di ba? Away na siya.
Sai, Irog, si Vince, yung kapatid ko, si Stephen, si Mike, lagi sinasabi niyan, pre, huwag mong stressin yung sarili mo sa mga ganong klaseng bagay. It's just a waste of time. There's a lot of things na we should cherish in our life. Focus on those things. Thank you, brother. Sobra, Yeah. thank you. Tsaka ano yan, nagre-rescue yan pag nag-aaway kami mag-asawa. Oh, motor yan, parang Power Ranger yan. Ako na maglalaglag sa'yo. Yung speech ko, 3 parts, 10 pages each, 1,000 pages. 1,000 words per page, hindi, joke lang. So, pero totoo yung 3 parts. I'll start with the past muna natin. Kasi, syempre, I'm very thankful first na I'm very honored na napili mo ako as one of your best men. And, gaya nga na sabi mo, yung past natin, yung first time na dinescribe mo sa akin kung paano mo ako nakilala sa work, na sino ba tong parang nangyawang na taong to, na akala mo magka-clash pa tayo. Pero ang ending natin is, we became one of the best friends. So, ang past natin is what describes us most. And doon mo pinakita na mula dati hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Kung sino ka noon, yun ka pa rin ngayon. I mean, oo, nagbago ka. Pinakita mo yung mga improvements mo, yung mga bad habits mo, binago mo yun. Yes. But what I meant with that is yung mga prinsipyo mo dati, prinsipyo mo pa rin ngayon. Yung mga bagay na ginagawa mo dati na matutuwid, yun pa rin yung mga bagay na ginagawa mo matutuwid ngayon. And thankful din ako na naging best friend mo ako dahil ikaw yung mga tumutuwid eh. Hindi kayong typical na na kaibigan na tara, gawin natin to, gawin natin yan. Hindi eh. Well, sasapakin mo ba ako pag tumigil sa ginagawa mo? So those are the past na interactions natin. And the next one, ihuli ko yung present, is yung future. I'm first going to congratulate you both na finally na-formalize nila in front of God na nakapagbakasal kayo. And yung future niyo, we're really looking forward actually na sa future niyo na ipapakita niyo pa sa amin. Yung mga adventures na ipapakita niyo pa sa amin. And most of all, syempre, yung present is just enjoy what you have right now. Kumbaga, kung ano yung meron, nakikita niyo naman yung mga nandito, yung mga beautiful messages ng mga groomsmen, and si Mike as one of your best men is really, really good and a testament to what your relationship are and how you are impacting other people's lives. Hindi lang kami na nagko-contribute sa inyo, more like you are contributing to our lives. So, we love you so much. And yun pa nga, yung mga I love yous, napaka-vocal. And Sobra. Akala mo, action speaks louder than words, but action hits more if you show it and you say it to the people you really love. So, we love you. We love you so much. brother. Wow. 9 Thank years, you. 10 years of love. Stephen James. I just want to say thank you dahil ginawa niyo akong ampon. Kasi kung hindi niyo ako inampon, hindi ako magiging parte ng pamilyang to. Hindi, pero na-witness ko kasi yung struggles tsaka love nilang dalawa nung magkakasama pa kami sa opisina, which is bata pa ako noon. Tapos, sorry mami, pero lagi siyang nagagalit sa akin kasi hindi ako marunong magwales that time. Tapos, high blood siya palagi. So, sa mga nagsasabing mas nakakatakot si Mami MJ, totoo yun. Totoo yun. Pero, ayun, kay daddy ko naman na-witness yung kahit na gaano kahirap yung situation, lagi siyang nandyan to calm mommy down, which is, pinapakita niya talaga tsaka pinaparamdam niya yung love na kaya niyang i-give kay mommy. Which is, yun yung naging standard ko nung lumalaki ako. Which is, sila din yung nag-guide sa akin sa mga bagay-bagay
na kailangan kong matutunan all throughout my life. And I just want to say thank you both to from being a kid to being an adult. You're always protecting me. You're always saying the truth. You never, hindi kayo nag-tolerate sa mga bad actions ko, which is, yun yung kailangan ko. Kaya, more years to both of you. And gusto ko pang ma-witness yung pagiging high blood ni Mami kay Mati. Ayun lang. Thank you so much and I love you both so much. You will always be my number one parents. Gusto ko lang mag-thank you din for asking me to be your bridesmaid. Actually, na-touch talaga ako kasi kahit sa short time natin together, kasi nag-meet din kami sa bar natin before. And nag-jive tayo agad. Tapos, actually, una ko na-meet si Lloyd sa bike competition from before. Tapos, nung na-meet ko siya, na parang yung loob ko, naging, tawag dito, parang, so, pumalagay agad yung loob ko kasi parang ang fun mo kasama. And then, na-meet kita, MJ. So, parang, nakita ko dun sa short time na yun, yung relationship nyo, yung pag-I love you nyo nga, tapos, yung love nyo sa isa't isa, tsaka sa babies nyo. And yun din yung gusto ko sa amin ni Irog. Kasi syempre, 11 years of love, tapos andun pa rin yung love nyo sa isa't isa, and then you do things together, like yung gym nyo, tapos yung bike nyo. So, na-inspire din talaga ako doon. And sana, just continue to love each other and mas maging strong kayo. And always put God first. Ayun lang. Congratulations. Thank 11 years, hindi yan biro na may isipang magganito, magpakasal ng ganito kaing grande. Kaya, natutuwa kami na in-include nyo kami sa araw na to kasi very special day for both of you. And yon, thank you for including us. And in message nila, put God first in the center of a relationship. Yung sabi ni Father kanina, walang papapasuking iba. Magandang message yon. Kaya yun lang. And congratulations to both of you. Thank you. So at MJ and Kuya Lloyd, congratulations. Not just for today, but Ayan na. wala pang isang sentence. Hindi, congratulations, not just for today, but for 11 years that, I love you. ayun, for the 11 years na meron na kayo. So, nasabi naman na nila lahat, you're very showy with your love, and thank you for showing that kind of love. That those kind of expression is not cheesy, but actually shows how you actually care for one another. And that's something that na inaasar, parang di mo alam to, pero pag dati inaasar ka namin ni Paul na, I love you so much more, baby mo. Kasi di ba ganun sila? Sobrang cheesy Tapos, talaga namin. I love so much more, baby mo. Tapos magtitingin na kami ni Paul. Tapos, totoo yun, hanggang sa nasanay na kami na nasanay. Tapos parang, oo nga, hindi siya corny. Corny siya sa mga una makakarinig. Pero when you know them, the things that they've gone through, it shows how they really love each other. And that's something that I admire about the two of them. Yun lang. Congratulations! I love you both. MJ, Mars, Dave, best wishes. Congrats. Yeah, congrats. Actually, to be honest, nung nalaman ko na isa akong maid of honor, hindi ko alam kung paano ko may express yung love and support ko sa inyong dalawa. As you both know, more than anyone, like my parents, na hindi ko kayang i-express yung sarili ko
normally. So I don't really know. I'm socially awkward and all that. But this experience actually gave way for me to do more. Sa totoo lang, nakilala ko lang si Dave through SJ. You know that, right? And during yung first few months namin, super hindi mo maintindihan. And nung nakilala ko si Dave, hindi ko ina-expect na isa sa mga sweetest person ever. Nung naghiwalay kami ni James, kinausap pa rin niya ako. Totoo, kinausap pa rin niya ako. Akala ko hindi niya na ako papansinin and all that. Pero pinakita niya sa akin na kailangan may self-love pa din. Pero at the same time, nakita ko first hand kung paano kanya kausapin, paano kanya ibida, paano niya ipagmalaki yung family nyo, yung family na nabuo nyo. And that, tinuro niya sa akin na merong isang tao na nakadestin para sa'yo. And nung nakilala ko si MJ, bagay na bagay itong dalawang to. Sa totoo lang na kung strong and maprinsipyo ni Dave times 100 kay MJ, kaya niyang suportahan yung family nila, yung dalawang Junakis nila. Sobra-sobra yung effort na binibigay ni MJ para mabuo yung family nila. Nagko-complement kayo sa isa't isa. And I'm so proud to witness your love. Way back 2016, nakikita ko na kayong dalawa talaga yung pinagtagpo at itinadhana at magwawakas. I'm so happy for you both. And I can't wait to see kung ano yung next adventures and all that. I love you. Wow. Thank you. Thank you very much. Joey Angelica Mebania. Grabe yung sweet message na yun, ha? Pwede din, number 3. First of all, of course, congratulations, Brother Lloyd and Sister Mary Jane. Thanks to God, nagkakilala tayo. Then, nabuo, sana marami pa tayong happy memories na mabuo. Kahit saglit na tayo nagkakilala, we cherish each other. Then, sana hiling ko sa inyo mag-asawa, maging masaya ako habang buhay. Then, darating pa na business natin or business nyo, maging successful. Then, we are always here, to both of you. Then, we love you, brother and sister. Thank you. Nagpapasalamat. Ako ay nakarating dito dahil kay Balay. Napaka-special po na sa akin ito. Masaya ako dahil napaka-swerte ng anak ko. Dahil sa manugang ko, ang bait-bait. Ang tangkad. Hindi naman po. Ang gwapo. Huwag kayong ano dyan. Ngayon lang ako tinawag ng gwapo, stop. Nagulat ako. Ang gwapo pala ng aking manugang. Panoorin niyo yung bago kong pelikula, Pagpag. Sana lalo pa kayong maging masaya, madagdagan yung apo ko. Ayoko na po, tama na po. Mahal po ang tuition. At saka, ang swerte ng anak ko. Sa inyo din. Swerte naman po sa akin. Sobra. I love you mga anak. I love you so much.
Maraming salamat po sa pag-attend sa kasal ng aming anak. Actually, mahal na mahal ko sila? Hindi, mahal na mahal yung gastos ko. Ganun ko sila kamahal. Walang kwentahan. Sabi ni MJ, Mama, isosoli ko pa ba yung sinabit mo sa akin? Hindi ko alam kung, hindi kasi ako marunong magsalita actually, sa totoo lang. Basta ang masasabi ko lang dito sa dalawa, mahal na mahal ko sila. Yun, sabi nga ng anak ko kanina, ang corny-corny nila, love you much, love you much. Kasi ako, hindi nila love you much ng tatay nila. Joke lang. Hindi ko alam. Masyado silang sweet sa isa't isa. Kada kibot nagtatawagan, tapos love you, love you, love you, love you. Wish ko lang sa inyo, sana ipagpatuloy nyo yung pagmamahalan ninyo. Pagtiyagaan mo yung anak ko. May pagkasira ulo. Mana-mana lang yan. Yun lang po. Maraming salamat po. Congratulations po ulit sa ating bagong kasal. Wala pong bahid sumabay sa amin, ha? Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. You can never be too happy in this life. Everybody hates a happy ending story. Such a warm love can make the world go round. Don't let it bring you down and turn your face into a frown. You get along with a little prayer in a song. Oh girl, I stay through the bad times, even if I have to face you every day. You get by with a smile. Never been too happy in this life. 'Cause in a world where everybody hates a happy ending story, such a warm love can make the world go round. Now don't let it bring you down and turn your face into a frown. You get along with a little prayer and a song. Let me hear you sing it. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. You can win at everything, but you can try.
Thank you po. Sana po nakaka-relate po kayo sa mga ganyang kanta. Ayan. Sa mga generation na namin dyan. Shoutout po sa family ko na doon sa taas. Ayan, meron pa silang 28 songs for tonight. Silang dalawa. Palapakan natin agad, Palilya Brothers. Meron pa silang next. Bohemian Rhapsody naman yung next nila. Para mabilis lang. Bohemian. Siguro 90% po ng tao dito alam tong kantang to. Kaya pwede niyo po akong sabayan, please, para happy-happy. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tawian na. Sa ilalim ng muling ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ayoko mabuhay ng malungkot. O ikaw ang nagpapasaya. Baka kasama hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y humiga. Sa ilalim ng munting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ang iyong paganda ay umaabot sa buwan. Ang tibok ng puso'y tinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ang puso't damdamin, o damdamin aking damdamin. Sa ilalim ng munting ilaw, sa dilaw
Last time. Hindi ko po kasi, pwede chill na lang po ulit. Babawi na lang ako sa ano, kalmado lang. Sa ilalim ng putilaw, o sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw ng buwan. Ayun po. Thank you po. Thank you. Ganyan-ganyan yung boses ko nung hindi pa ako, lumalaos. Ha? Palakpakan! Palakpakan! I've heard from my son na mga self-supporting student ba't mga to? Sorry, naging Bisaya na tuloy ako. Sige, bigyan natin yung tag-2,000 yan. Andito po si Kuya Will. Bago lang yung itsura, walang buhok, ha? Kung sinong pwedeng may talent dito, ha? Walang problema, ha? Congratulations. Hello po. Mga bata pa pero may talent. No? Alright, thank you. Thank you. Good evening, everyone. I know everyone is tired na. So, si MJ can no longer talk kasi pause na talaga siya. So, I'll talk in behalf of her na lang. So, I want to thank you everybody sa pagpunta sa kasal namin. This is a very, very long journey of us. And dumating talaga sa punto talaga na nagsimula kasi kaming dalawa as in zero. Kung doon sa mga nakakaalam ng love story namin like James and Vince, sobrang grabe yung journey na pinagdaanan namin because we started like everything is against all odds. Parang us against the world, parang ganon. Although we don't blame the world, but we blame ourselves as well kasi syempre we're on the stage of trimming and grooming ourselves. So until dumating yung araw talaga na nag-aaway kami. Because hindi naman lahat yan fairy tale. Dumating yung time na talagang naglalayasan kami. And at least yun, lahat yun napaglabanan namin. And hindi namin hinayaan, tulad nga nasabi ni Father kanina, huwag mong hayaang may pumasok na ibang tao doon sa relasyon nyo. We no longer talk to anybody. Pag may problema kami, we settle our problem ng kami lang dalawa. Pagka may away kami, we don't talk to anyone. Until maayos namin. MJ is a very, very sweet wife. Very understanding. Wala akong masasabi sa babaeng to. Kasi sabi nga ng mga barkada ko, kapag nalaman mo yung ugali ko, it's really parang ang hirap mag-cope up doon sa Lloyd. Kasi mamaya masaya ako, mamaya malungkot ako. Mamaya, parang tanga. Parang tanga. So, siguro kung nagpaulan yung Diyos ng bipolar, nasa langit ako nagdo-donate. Ganon. So, ganon ako. So, sobrang believe ko sa asawa ko. Kasi parang, kahit anong mangyari, andyan siya para sa akin. And sabi ko nga, doon sa vows namin, lagi siyang nandyan at naniniwala sa akin kahit sa mga panahong hindi na ako naniniwala sa sarili ko. Ganon niya ako kamahal. Kaya talaga naman yung pagmamahal ko sa kanya, hindi kayang sukatin ng kahit anong bagay. Hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Sabi nga ng mga kapatid ko, sobrang cheesy kong tao. Pero pag cheesy ako, ibig sabihin, yun talaga yung nararamdaman ko. Yung mga friends ko, sobrang pili lang. I don't really like yung big, alam niyo yung big group.
Gusto ko talaga yung selected lang. Kasi, sobrang prank akong tao. Pag sinabi kong fuck you, fuck you. Pag sinabi kong I love you, I love you. Ganun ako. Very straightforward. So, yung mga nasa circle ko is yung kaya lang mag-take nung word na sinasabi ko. Kasi yung word ko naman selected naman eh. Hindi naman siya yung, parang sasabihin ko lang siya out of context. Yung out of, alam niyo, yung walang context. Sinasabi ko siya talagang hindi ko lang napipigilan. Kunyari, pag nag-react ako doon sa sinabi ng isang tao na narinig ko na mali, ganun kasi yung ugali ko. And napagtiisan ng asawa ko yun. Sobra naman. Kaya bumabawi ako sa performance kasi dun... Joke. Nakakabuntis ang 1 inch. And again, thank you so much sa mga bisita, sa Sol family, sa Miranda family, sa Osho family. We really appreciate you guys na nandito kayo. Talagang todo yung effort nila para umuwi sa kanilang probinsya just to, to see us and join our, our occasion today. And sa mga ninong at ninang, although yung iba hindi nakapunta dahil uso ang trangkaso, nagpapasalamat kami sa lahat. Si Ninang at Ninong San Miguel, sila Ninang at Ninang Galvez, and si Ninang Sandra, and yung mga, si Ninong Mayor Omi Rivera and Ninong Honorable Congressman Jojo Garcia. Nagpapasalamat kami. Hindi ko na mabanggit yung iba, no? Sobrang dami. Nagpapasalamat kami sa inyo at pumayag kayo maging ninong at ninang namin. Sana gabayan nyo kami sa buhay na meron kami kasi we know na kayo marami kayong experience and yung experience na yun, you can share that to us para if in case na mapuntahan namin yung sitwasyon na ngayon dun pa lang namin may encounter at na-encounter nyo na, at least we have, idea on how to overcome those kind of problem. So again, salamat and special thanks to my mom, tsaka sa nanay at tatay ng asawa ko sa sobrang laking effort na ginawa nila para sa wedding namin. Of course, financially talagang nag-abot naman sila both parties para makasuportahan yung mga pagkukulang sa kasal namin. And thank you so much sa mga best man ko, sa mga groomsmen and sa mga maid of honor and sa mga bridesmaid. Mike Alerta, sorry. Hindi ko talaga alam. You got pranked. Hindi ko talaga alam na ganun siya. Si James, sorry sa mga pagkukulang ko bilang your big brother. But you know, I love you so much to the point na talagang pagka nagkamali ka at alam kong mali, tinatahak mo down, I will not tolerate you. I'll slap your face directly. Ganon ko siya kamahal. And thank you so much and we love you guys. I promise it's worth it. Just fall in my arms as long as